Bago magpatuloy ang ating chapter 3 sa ating kwento, kung gusto mo ng ating kwento, mag-subscribe ka na para masubaybayan ang kwento ng ating bida na si Kregos. Sa pagsisimula ng ating kwento, matatanaw natin ang isang kaharian, kung saan makikita natin ang tatlong general na nag-uusap-usap. Napasabi ito na paano natin makukuha yung bagay na yun at paano natin kukunin ang pinapakuhang dumi sa ating saad ni Hartok. At napasabi na lang din si Sirs na nababaliw na yung lalaking yun, hindi ito makapaniwala sa gusto pagawa sa kanila ng Demon Lord na si Kregos. Kaya napasabi na lang itong si Bohal na hindi pa ako kumakain kaya wala akong madudumi, kaya nagsaad siya kay Sirs na wala siyang dumi, kaya napasigaw na lang itong si Serge kay Bohal na tigilan mo nga yang pagseselito tungkol sa hebot mo na pagdumi. Kaya nagbigay na lang ng mukahi itong si Hartok na hindi kailangan magmula sa atin ang dumi, kailangan lang natin kumuha ng low-level demon at pilitin sila na damumi para sa atin. Kaya makikita natin ang isang kabahayan na may nagmamakaawa na, kung saan may mga sundalo at sa harap nila na isang low demon na dumudumi na nagmamaawa na wag siyang panuurin at nakikiusapan na sa labas na lang sila mag-ante. Sino bang makakadumi ng pinapanood, kakawawang low demon? Kaya nagsalita naman ang isang sundalong demon na marami na nasabi ng ganyan pero wala peren lumabas na dumi. Bigla naman pumasok itong si Hartok at nasabi, mukhang mahaba na ang usapan nyo ha. Kaya lumapit itong si Hartok at tinanong ang low-level demon na gaano ba kahirap ang palabasan yan ha. Kaya sumagot ang low-level demon na, Lord Hartok, wala pa po kasi akong kinakain kaya wala man lanang lumalabas kahit anong pilot ko. Pero bigla na lang siyang sinakal ni Hartok. Pero nagsaad itong si Hartok, bakit kailangan magpasalamat ka sakin dahil meron akong magandang idea na handa patayin ang low-level demon. Kaya inatake niya na ito, kaya napasigaw na lang ang low-level demon. Pero baka pa tumama ang atake ni Hartok, bigla ito pinigilan ni Habal. Kaya napatanong na lang itong si Hartok kay Habal na ano bang ginagawa mo? At sumagot naman si Habal, pag winasak mo ang bitukan niya wala na tayong maraming dumi na makukulikta, kailangan natin makakulikta ng marami. Kaya binitiwan ni Hartok ang hawak niyang demon at sinabi kay Habal na mukhang nagmamukha kang matalino. Kaya nasaad si Hartok kay Habal, ano kaya ipakain kita sa kanila para makakain sila habang nagpapalabas ng aura nito. Kaya naging seryoso itong si Habal. Kaya takot na takot itong low-level demon. Kaya naghanda silang dalawa na umatake. Pero bago sila magkap ang abot, bigla sila inatake ni Kregos at sinabing, kayong dalawa, ano bang ginawa nitong dalawa? Kaya makikita natin si Habal at Hartok na tumba sa atake no Kregos at sinabing, kayong mga baliw na matatas na demon. Kaya makikita natin si Habal at Hartok na kausap habang sa harap nila si Kregos at Zephiro at nagsaad si Kregos na ano bang pinipilit nyong kunin na dumi na walang nutrients, kailang ko ang dumi para mag-compost. Kaya napatanong na lang si Zephiro na compost, napasagot na lang si Kregos, oo kailangan ko yun para mapanatili ang nutrients sa lupa. Kaya pinapaliwanag sa atin na normally gumagamit ang abo mula sa puno at dahon shell sa itlog at pato. Pero pwede ko kunin ang abo at dahon sa mga 5 bahay ng mga low-level demon, ang problema na lang ang shell. Kaya bigla nakaroon ng idea si Kregos. Kaya tinawag niya agad si Zephiro at hiningi nito ang mapa ng kaharian, agad naman sumang-ayon itong si Zephiro. At kaya nilatag agad ni Kregos ang mapa. Kaya napasabi si Kregos na tulad ito ng mapa sa laro. Kaya napasabi na lang sila na wag ong sabihin na ang lugar na yan ay ayan ang pugad ng ibong sigol. Kaya meron kunting flashback kung saan sa laro na kailangan mo muna pumunta sa sigol para makaluha ng mga pagkain para sa teritoryo ng mga tao. Dahil sa mga mataas na bato na design ng lugar, perfect para pag-itlugan. Kaya nagsaad si Zephiro na, may Lord, hindi mo naman balak kumuha ng eggshell mula sa sigol, kaya napatingin na lang si Kregos, o nahulaan mo yun saad nito.
Kilala ang lugar na yun bilang pag umakyat ka wala nang balikan ang mataas na cliffside ay masyado mahirap akyatin ang gilid ng pader nun at kapag nahulog ka naman malakas na alon ang sasalubong sayo saad pa nitong ni Zephiro. Kaya nagsaad na lang si Kregos na alam ko tungkol sa bagay na yun dahil ilan ng player ang sumobok sa lugar na yun. Pero paano kung ako ang aakyat saad nitong ni Kregos? Kaya di kalaunan dumating na sila sa sigul kung saan may nagtataas ang mga bato at malalakas na alon ng dagat. Kaya napaisip na lang yung tatlong general na ano kaya iniisip ng lalaking ta. Dahil marami nang nagdaang Demon Lord na sinubukan akyatin ang lugar na ito pero ni isa walang nagtagumpay lahat sila kinain ng alon. Kaya tinawag na lang niya ang tatlo kayo making kayo pagtapos ko nakuha ang eggshell sigurado din yung masasalo nyo ang eggshell. Dahil pag nagtagumpay tayo magiging patama ang lahat ng ito. Pero ito namang si Hubble iba ang pagkaintindi. Naisip nito yung mga payat na mga low-level demon. Kaya lumapit na si Jeros para maghanda na umakyat sa pugad ng mga ibon. Pagtapos ng 13 na pagsubok akyatin ang lugar na iyan. Pero sa ika-100 beses na ulit ko at pagkamatay. Kaya tumalon na si Kregos. Kaya napatingin na lang ang tatlong general ay si Zephiro kay Kregos. Dahil nakita natin na nakakapit na sa pader si Kregos. Kaya makikita natin na umakyat na siya pataas. Dahil sa laro may pansamatalang glitch na nadiscover niya pamamagitan nung nagtagumpay siya akyatin ang lugar nato. Kaya makikita natin na bahagya na basag yung batong kinakapitan ni Kregos. Kaya nagulat yung apat sa baba. Dahil binuksan ni Kregos ang inventory niya bago siya malalag. At tinanggal niya lahat ng suit nito. Kaya natulala na lang ang apat sa baba. Dahil nakaglitch na si Kregos pero labas ang puwet at likod ng ulo nito. Habang naiwan tulala pa rin ang apat. Dahil kung iikot ako. Kaya nagulat si Sirs at pinagpahinto si Kregos. Sabay equip ng kasuotan nito tada kaya parang poloka si Kregos. Kaya nawala na sa pagkagulat si Sirs dahil may damit na si Kregos pagharap. Kaya inulit-ulit ni Kregos ang ginawa niya na pag-ikot sabay tanggal ng kagamitan niya. Kaya ginawa niya ito ng paulit-ulit. Hanggang sa maakyat siya sa itaas. Kaya nagtagumpay nga na makaayat itong si Kregos. Dahil nung malaman niya na kapareho ng mundong sa laro ang inventory at mapa kaya nag-experiment siya kung gagana rin sa laro ang glitch na ito kay nang sinubukan niya gumana ito. Kaya nagsalita si Bahal sabi ng Demon King tutulungan niya makakain ang lahat kaya tutulungan ko siya kaya inawat siya ni Zephiro sa balak nitong gawin. Pero hindi niya na nagawang awatin ito dahil tumakbo. Kaya napatingin na lang sa likod si Kregos sa likod nito dahil sumigaw si Zephiro. Kaya tumalon na lang itong si Bahal habang sumisigaw na susundan ka dyan ni Bahal Demon King. Kay napasigaw na lang itong si Kregos kay Bahal na ano bang ginagawa mo. Pero hindi nagtagumpay si Bahal sa pagkapit at nahulog ito. Pero bago siya tuluyan malaglag may humawak sa kamay nito. Si Kregos pala yun na nakabaon na dahil sa glitch. Kaya hirap na hirap si Kregos dahil sa bigat ni Bahal ramdam pa nito na parang matatagal ang kamay niya. Kaya nagulat si Kregos sa ginawa niya dahil niligtas niya si Bahal dahil isa ito sa apat na general na gusto siya mamatay. Kaya napatingin na lang si Kregos kay Bahal at naisip na wala siyang reason para tulungan si Bahal. Kaya pinagpawisan na lang itong si Kregos. Kaya throwback tayo sa nakaraan ni Jiang Chol kung saan may humihingi sa kanya ng tulong kung saan may umiiyak dahil sa thesis nito na hindi natapos. Dahil humingi siya dito kay Jiang Chol ng favor na ipakaisap niya na tignan ang kanyang gawa. Dahil favorite naman siya ng professor siguradong may chance na pakinggan siya nito. Ang student nato sinundan pa ko hanggang dito. Kaya naisip ni Jiang Chol oo nga makikinig nga sakin si professor pero ano naman. At sinabi niya pa dito sa kausap niya na problema mo na yan.
Kaya makikita natin si Jiang Chol na paalis habang naiwan na nakayuko ang kausap nito. Apat tayo sa kasalukuyan kung saan inisip ni Kregos na ano kaya kung tinulungan ko siya. Kaya makikita natin ang paghigpit sa paghawak nito sa kamay ni Bahal. Ano kaya meho nagsikap ako? Kaya habang iniisip ni Kregos ang mga bagay na yun pinipilit niya peren na mabuhay si Bahal. Habang iniisip ano kay kung ginawa ko ang bagay na yun. Ano kaya kung binigay ko ang lahat? Kaya makikita natin ang amahi ng kausap ni Jiang Chol na nakangiti. Nakita ko siguro sa isang beses sa pagkakataon na nakangiti ka. Kaya napasigaw na lang ng malakas si Kregos. Kung saan buwelo niyang ay hahadjes si Bahal pataas. Kahit na nag-crack ang mga buto nito sa kamay. Hinagis niya peren ng buong lakas si Bahal. Kaya nagtagumpay si Kregos na ihagis si Bahal pataas kahit sobrang bigat nito. Kaya diretso sa taas si Bahal habang nakaakyat na rin itong si Kregos hawak ang kamay nitong nabali. Kaya nagsalita si Bahal, Demon Lord, niligtas mo si Bahal kahit nasaktan ka, wala kang dahilan para iligtas si Bahal, kaya bakit mo ko niligtas? Kaya tumayo ng dahan-dahan si Kregos. At sinabing dahil baliwa ang sakit nato para sa mga handang sumunod sa akin. Kaya napatulala na lang si Bahal. At napaluha pa ito. Kaya makikita natin na may nanghihingi ng parawad sa aalala ni Kregos. Si Kregos pala ito na humihingi ng tawad. Napatigil na lang ito sa pag-iisip si Kregos nang tumunog yung sistema. Nagamit mo ang buong lakas ng Demon Lord. Nakamit mo ang katapatan ni Bahal, kaya napasabi na lang si Kregos na nagrateful pala si Bahal. Na nabuksan mo na ang reward system kung saan kung mapakain mo ang yung mga madirigma at mapasaya makakakuha ka ng points. Happiness point is activated. Kaya dito muna patatapos ang chapter 3 natin.